mangaral, ipangaral ang salita ng Diyos, mahihanda ang bawat isa sa atin sa pag-aral. Yes. Hallelujah! At kailangan marinig nyo ang isang mensahe na patungkol sa pag-aral upang lumakas ang ating pananampalataya. Praise God. At ang sabi gano'n, hallelujah, kailangan dumating sa atin yung gantong klaseng mensahe. At salamat sa Panginoon, may sinuko siyang propeta. And remember that the seven thunders are the revelation contained in the seven seals. Don't make something more or less than what we are told in this message. Alam natin mga kapatid, hindi lang ang dala ng ating propeta siya na ministry. Merong unang hatak, ikalawang hatak, at ikatlong hatak. Diba? At tumutuko yun sa journey ng paglakad ng individual sa atin. Yes, Huwag lang po tayong manatili. Maray, siguro, di pa kay Pastor Ferdy, nakita ko, ang daming mga bata. At isa sa mga araw na ito, makikita natin, naglalakihan sila. May iba-iba silang gampanin sa church. Diba? Pero, gusto ko talaga ito sa matatanda. Kung tumakbo na ang iglesia ng 8 taon, at kung ikaw nakaupo pa lang, no? Baka pwedeng mag-book tayo ng mag-book. Amen. Diba? Kasi hindi ako buhay, tayo lang ay taga-pakinig. Ano sabi niya salita? Not only hearers, but doers. At sabi niya, maraming kailangan ni harvest. Kaya ang problema, natatandaan yung mga ministro, namamatay na nga yung iba. Diba? At kailangan ng mga bago mga kapatid na magpapatuloy, hallelujah, ng mensahe ito. Hallelujah. At salamat po, no? Binigyan kami ng isang mga kamanggagawa, hallelujah, na merong desire na ipagpatuloy ang mensahe ito. Sabi ba, faith comes by hearing the word, but not the word must be a specific word. Kaya nga kapag humingi tayo sa Panginoon, kailangan specific. Diba? Minsan yung, Lord, nahiya po ako, pero gusto po namin ng dyan po. Pero sabi pala dito, kailangan kung hingi tayo, hallelujah, tiyak at kung ano yung bagay na yun. Faith comes by hearing the word, but daw yung salitang yun, kailangan specific na salita. Kaya sabi nga ng panahon natin, there's so many voices today. Kaya ang problema, kapag hindi mo narinig ang tinig ng Diyos, malilinis tayo. Marami pong nangangaral maging sa social media. Marami pong nag-express ng iba't ibang doktrina, ng iba't ibang mga pagpapahayag. Pero salamat dahil hindi na tayo nangungusap doon sa anino ng kahapon. Nasabi nila, kayo ay naroon pa sa batas, maraming bawal sa inyo. Hindi. Kung maunawaan lang natin, hallelujah. Dahil ganito lang po yun, no? Kung sinabi shadow, di ba po, yung mga bata, kapag hindi mo pakilala yung dadating sa iyo, natatakot ka. Di ba? Kasi shadow, anino pa lang yung nakikita mo. Pero pag nakita mo na, lumakad, halimbawa si Pastor Joey pala yun, nakita ng mukhaan, di ba? Magkakaroon ka ng kapalatagan. Di ba yung anak namin, yung shadow, pag nakakita siya, ang laki-laki mo, mas malaki pa sa sarili ng tao. Pero ganito, ginawa sa atin ng Panginoon dati, ganun tayo, nangangapa tayo. Natatakot tayo, maraming bawal dyan. Hindi. Ang ginawa ng Panginoon, siya ay bumaba ng mga kapatid. Ipinakita niya ang kanyang sarili, inihayag niya. Paano ko matatakot? Kung nagpakilala sa iyo mismo si Pastor Joey. Nagpakilala sa iyo mismo si Pastor Eddie. Hallelujah. Hindi na alino yung nilalakaran natin mga kapatid. So dito po salita ng Panginoon. Kasi Kristo ay nagkatawang tao at talis ang kailan sa ngayon sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Hallelujah! In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At pagdating ng 14, siya ay lalahan sa laman. At sino itong mga laman na to? Kayo ang individual na ito, mga kapatid. Kaya sabi na gano'n, thou must prophesy again. Hallelujah! Ang mensahe ito, wala tayong ibang interpretation. Kundi sinasalita na lang natin ang buhay ni Kristo. Revelation 8-11, tayo na po ang gumaganap ng gampanin niyo. Hallelujah! At sabi ng gampanin, greater works, hallelujah!
ng bride sa ating Panginoon. Kaya kung maraming nobya sa bawat lugar, no? Hallelujah! Kaya sabi ng dito, tuloy na natin mga kapatid, okay pa ba tayo? Pasabot po yung iba. Sana nag-elevate po tayo. Now this messenger of Malachi 4, Revelation 10:7, it's going to do two things. One, according to Malachi 4, He will turn the hearts of the children to the Father. Sino yun? Yung mga apostol. Yung unang pananampalataya nila. Remember, sa Acts, doon sinimula ng unang iglesia. At sabi nga, yun ay perfect church sa panahon na yun, na ang nagtatag ay si Kristo. Pero alam gawin, nalaman natin sa church ages, ito ay nasa laula. Ito ay nabahiran. Kaya nga dito na pumasok yung lahat ng klase ng, ang tawag nga doon, enticing spirit, lahat na. Diba? Inangker ng mga politiko, ang iglesia, sinamahan na pinagsama ang politics at ang church, diba? Pero alam natin, sabi nga, kung ano ang uri ng church noon, yung original church ng pasimula, ay ganoon din yung madadatnan ng Panginoon. Hallelujah! Wala na yung mga ginamit ng Panginoon, wala na si Paul, wala na si Martin Luther, etc. The rest of the messenger. Nasa na ngayon mga kapatid ang spotlight? Ano yung spotlight mo? Hallelujah! Kapag mayroong mga drama, di ba? Ang pinukuna ko sino. Di ba? At kaya mga kapatid, ang spotlight ay nasa loob yan. After mahatid ni Eliezer, mga kapatid, si Rebecca, kay Isaac, di ba? Nakalino na yung spotlight. Di ba? Nandun na sa nobya, papunta kay Isaac. At tayo ay inilid ng propeta, mga kapatid. Mayanda tayo sa second coming ng ating Panginoon. Nakita niyo mga kapatid, isang mahalaga na merong magatid sa atin ng mabuting balita. Alam niyo, ang Biblia, bakit siya tinawag the Bible became a new book? Bakit? Kasi mawawala ng visa ang Biblia kung walang mensaherong dumating. Kasi ordinary na ito sa lahat ng tao. Lahat ng religion, alam nila ito. Pero ano ang naging kaibahan natin? Nung merong bumaba sa atin, mga kapatid. Nung merong nagpakilala. Hallelujah. Kaya sabi nila, anong mensahe? Ito ay liwanag ng salita ng Diyos. Lalo niyang pinalinaw. Kaya sabi nila, the Bible became new book. Bakit? Maging ang iyong sarili ay nalaman mo na nakasulat pala ang iyong pangalan. Sa lahat na ito. Hallelujah! At nalaman natin, na ang salita ng Diyos ay love letter para sa iyo ng ating Panginoon. Ang sarap na, no? Diba? Kaya nga, bride, ikinit po tayo na ikakasal tayo sa ating Panginoon. Diba? That's the goal, that's the vision natin. Nawang dalayan sa iglesia ito, may handa pa tayo. Patuloy tayo na ihanda ng Panginoon. Sa mga kaganapang ito, sabi pa ng ating propeta sa On the Wings of Snow White Dove, why me, an old man, suffer all my life? Why did He heal me now? I believe I'll ride this trail again. I've got to bring a message. I say to my Father tonight, hallelujah, remember, itong kwento na to ay meron paniginip, no? Pero sabi ng gano'n, inilit ng Dove, mga kapatid, sa ating panahon, diba? Ang ating propeta. Kaya nga, nung malaman natin, babuksan ang selyo. Sa seventh seal, ang una nabuksan, hindi po yung one. Alam po ba yun? Ang una nabuksan, yung pang-pito. Bakit? Sino yung pang-pito? Christ Himself, nagpakilala sa atin. Kasi di ba, ang una naman sa Israel, nakapold ang mga naka-scroll, di ba? 1, 2, 3, hanggang 7. Of course, pag binuksan mo yun, maunang pang-pito. At sabi ng message, sino ang pang-pito? Christ Himself. Nagbaba sa ating kalangit natin. Na nagpakilala siya. Kaya po, hindi na tayo nalito doon sa mga sumunod. Diba? Yun po ang nangyari. Hallelujah! Revelation 10, sabi ng gano'n, 7:11. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery
finished, as he had declared to his servants. And the voice which I heard from heaven spake unto me again, said, Go and take a little book. Ito na. Kailangan pala natin kunin yung aklat na iyon, which is opened in the hand of the angel, which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, remember, this is John speaking, mga kapatid. Give me the little book. And he said unto me, take it and eat it. Ito na, padong. Masarap maglingkod sa Panginoon. Masarap maglingkod sa Panginoon. Pero ang labanan dito, kaya ba natin sumunod? Magpatuloy sa atin. Masarap pagka binibless tayo ng Panginoon, papala tayo ng Panginoon. Paano sa panahon ng pagsubok? Tuloy pa ba tayo? Alam na, hindi tayo matatawag, no? Gusto ko i-comment ang church. Pinangalangin ko, end time overcomer. Diba? When you say overcomer, mga kapatid, hindi ang kwento lamang. Alam nyo, ang mga sundalo, diba, yung mga militar, na nasa field. Hallelujah. Pag sinabi mo nasa field, lumalaban yan. Confront yan, mga kapatid. Diba? At pag nag-retire sila, makikita mo yung kanilang mga marka. Yung mga, ang tawag doon, yung hindi na makuha ng seven factor. Lahat na, kung anong pagkano. Makikita mo yung mga pilat. Yung mga scars, mga kapatid. Ano yun? Nagpapatunay yun na meron silang pakikibaka na hinarap. Pero sa lahat ng pakikibaka na yun, naroon sila nakatayo at masasabi nilang, hallelujah, nagtagumpay kami. At hindi aksidente, I'm sure, na matawag itong overcomer. Bakit? Dahil meron kayong pinagtagumpayan. Pag ganyan na yung ups and downs, maraming hirap na challenges, mga kapatid. Pero may isang nagtagumpay na sa akin, ang aking at ang pananampalatayang yun ay nilalagay sa akin. Oh, hallelujah! Hallelujah! Puri ng Panginoon. Kunti na lang, mga kapatid. Hindi pa ba kayo? Hallelujah! Praise God! Sabi niya dito, Romans, wala dyan, labas na lang siguro. Romans 10, 14, 17. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? Paano nga naman tayo maniniwala kung wala tayong narinig? And how shall they hear without a preacher? Kung wala pong nangangaral, paano po natin mapapaniwala yung mga tao? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Bilhin nyo, yung dala pala ng pangangaral ng salita ng Diyos ay punong-puno ng kasaganaan. But they have not all obeyed the gospel. Ito ang problema. Kahit in John 3:16, kaya nilang paniwalaan. Pero sabi doon, kung sino lamang ang susunod. Diba? Hallelujah. Yung pagsunod yung mahirap. Kaya sabi nga na awitin, maglilingkod lang ba tayo sa panahon ng kasaganaan? Kaya sabi nga awitin, di ba? Uy, magpupuri sa iyo, di ba? Ano man ang kalagayan ng ating puso. In other words, ikaw man ay nasisiphayo, ikaw man ay nagagalak, ikaw man ay punong-puno ng pagpapala, dapat stable ang faith mo sa paglilingkod. Yes! Kahit punong-puno ng problema, ng paghihirap, kahit nga kawalan, mga kapatid. Yan ay dumarating sa ating lahat. Pero, just prove, mga kapatid, katulad ng sword, marami siyang pukpuk na nakakamit. Paano ba ginagawa ang sword, di ba? Yung espada, di ba? Nilalagay yan sa bagang apoy. Pinupukpuk yan. Ano yung pukpuk yan, mga kapatid? Yun yung mga pagsubok na kanyang inaharap. Pero sabi
by hearing, and hearing by the word of God. Oh, hallelujah! Sabi ni Barban na may isang message na perfect faith. Diba? Paano kaya nangyari yun? Sakdal na pala ng palataya. Eh tayo ng mga tao, lagi tayo nagkakamali, lagi tayo nagkakasala. But ang sabi ng propeta dito, but something that you have, and it comes to you by hearing of the word of God, and that's only faith coming by hearing and hearing the word of God, that's put it back to where you're faith. Then it's not some individual, it's not a man, it's not organization, it's not a group of people, it is God because He is the Word. In other words, kaya para tayo masasaktan, dahil mismo ang Diyos na nagkatawang tao at siyang salita ay maaaring nasa atin na. At dadating sa atin mga kapatid. Kaya pala tinawag tayo na rin ang salita. Diba? Sabi natin sa she is he. Hindi makalawa ng marami. Hallelujah. Pero ang ating Panginoon ay nasa atin na. Oh, hallelujah. Huwag na lang. Alagpasan ko na po yung iba. Tukunin yung pinaka-kwento ko. Sabi niya dito, from the God who is rich in mercy. And then after a while, you heard the gospel. Maybe you went to church. You picked out this and that. You went from denomination to denomination. But one day, you being part of God, kayo ay bahagi ni Kristo, you have to be part of the Word. Kayo ay magiging bahagi ng salita. And when you heard the Word, you know where you come from. You know what was the truth. You were always, the seed was in you always. The Word said the Word that was in you. That was before the foundation of the world. So the Word and you come to it. Kaya pala, hallelujah, sabi ka ng salita, di ba? Yung lahat na nanggaling sa Kanya ay babalik. Di ba? At lahat naman na nanggaling sa lupa, dito lang siya. Kaya sabi ni Nicodemus ano ang born-again experience? Kailangan ko bang bumalik sa tiyan ng aking ina para may luwal mo rin? No? At nagpapakita lamang na wala pa siyang pananampalataya. Dahil puno pa siya ng mga kaunawang makalaman, makamundo. Pero kung sasabihin ng Panginoon, pinakailan niya, maipanganak sa salita. Magkaroon ng burning bush experience. Alam niyo ba yun? Alam niyo, ang burning bush experience, hindi lang po pastor. Ang kailangan makapag-experience niyan. Dapat pununin. When you say burning bush experience, ikaw mismo at ang Diyos nagkaroon ng experience. Kaya nga yung iba dito, di ba, nakatanggap sila dahil sobrang hirap doon sa abroad, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala na siyang matakbuhan. Sino na lang kanya matakbuhan ng Diyos? At kung iba sa atin dito, wala pang ganong karanasan. Hallelujah! Papanalangin ko kayo na magkaroon tayo lahat at Panginoon. At kapag nangyari yung mga kapatid, hindi mo mahirap kunin. Yung faith can move mountain, mga kapatid. Ano mang pagsubok, ano mang balakid, ano mang hadlang ilagay ng kaaway, ay kaya-kaya natin. Hallelujah! Kapagtagumpayan. Isang kwento na lang. Remember yung babae na agasan. Di ba? Ang sabi niya ng produce. Alam niyo po, sa panahon natin, wala ito yata mabubuhay ng gano'n kung nilabis ka, 24 hours lang na mawalan ka ng dugo, diba? Ano po pwede mangyari? Pero imagine niyo yung babae, nilabis siyang inaagasan. Pero alam niya na merong Mesiya. At ang dalangin niya at ang kanyang pananampalataya, hindi makaharap si Lord. Hindi yun Hindi yung makausap ang Panginoon. Anong sabi niya sa talata? Mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng ating Panginoon. Hindi na kailangan ma-example Look at the faith ng babae niyo, mga kapatid, di ba? Hindi na kailangan yung harapan ng Panginoon, pag-pray mo ko. Ano pala na palataya niya? Mahawakan ko lang. At alam niya, isang bagay na yun ay gagawin siya.
dumating siya doon, marami siyang ginawi. Marami siyang iniwasan. Maabot lang yung dahil ng balik na natin. Hindi mo kailangan magsalita eh. Diba? Kung mahawakan niyo yung mga kapatid, yung gamit ng ating Panginoon. Yung portion ng Panginoon. Sabi nga may narinig na video sa ating Panginoon. At that moment, no? Hallelujah! Pinagaling yung babae yun. Tuloy na 12 years siya. Imagine ito. Pero nung napuntahan niya ang ating Panginoon sa punto na yun. Sabi nga, pinagaling siya ng Panginoon. At the same God, kung paano Diyos nagpapagaling sa panahon na yun, the same God is here, is going now. Hallelujah. Kaya tayong, hallelujah, maliit na sa kanya yun eh. Diba? Ang gusto makita ng Panginoon sa atin, ikaw, ano ang magagawa, ano ang pananampalataya, ano ang sasabihin mo. Diba? Hindi, Pastor, pagpurimo mo. Pastor, pagpurimo mo. Bigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Bigyan tayo ng authority ng ating Panginoon. Sa suwat, mga kapatid, hallelujah, kung kukunin natin. Sabi niya na lang dito, konti na lang. The rapture. And that's the way every born-again Christian, when you come, I don't care how many denominations you join, how many names you put your name on the book and things, when the real Word of God is vindicated and made true before you like that, you realize you are an eagle. Right there, because all is lacking of the hand. You join this and join this, and God is way, that way. It started. It's a genuine adding word to word. And the body of Jesus Christ, the bride, will be part of His body. It's got the word on top of the word, germ on top of germ, light on top of light, to bring out full stature of the bride of the Lord Jesus Christ. Now remember, you was that happened. Oh, hallelujah. So, hanggang sa pakikinig natin ang salita ng Diyos, hindi niyo namamalayan, inaangat na ang pananampalataya rin. Sa pakikinig niyo ng salita ng Diyos, no? Minsan tila baga parang inulit na naman ni Pastor, tila baga parang inulit yun, no? May kailangan idagdag ulit sa iyo ang Diyos. Sa pamamagitan ng pangalan na yun, mga kapatid. Oh, hallelujah. Sabi mo, sabi niya dito, because the predestinated seed are laying there that will only be watered by the type of water that's given for the seed. In other words, yung pinilan dyan kasi, kailangan na, di ba, madiligan siya, masinagan siya. Ano ba, si Pastor Leo nagtanim, pag hindi niya diniligan yun, at hindi niya inalagaan yun, maaaring mamatay yun. Diba? Hallelujah! Pero salamat mga kapatid, ang salita ng Diyos, diba? Siya ang liwanag natin. Siya ang sunlight natin. Hallelujah! Siya ang tubig natin mga kapatid. Lahat ng klase ng station mga kapatid, tubig dito sa ating Panginoon. Ang salita ng Diyos ay binhi. Ang salita ng Diyos ay tubig. Hallelujah! Sino mga nauuhaw dito? Diba? Sabi namin sa babae, doon sa balon mga kapatid, pinadidilihan yung babae. Diba? At yung babae mga kapatid, doon sa experiment, binigin siya, patanghali ang tapat para walang makakita sa kanila. Kasi alam natin, ang kultura na yung mga kapatid, diba? Hindi sila kinapausap. Pero salamat, timing na timing ang pagdating ng ating Panginoon. Nakuha ang ating Panginoon, mga kapatid. At sabi ng gano'n, diba? Na-recognize yung babae kung sino yung pwede magsisiyar lang daw. mga kapatid sa umagang ito, no? Para ma-recognize natin ang pananampalataya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Just amen to the word of God. Wala akong tatong sa salita ng Panginoon. Kahit anong season, kahit sa panahon ng nasa kasagalaan, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng kalumbayan, ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng panahon. Hallelujah! Diba? Pati nga, sabi nga ganun, yung sa mga engineer, meron silang, diba, yung blueprint. Diba?
Hallelujah! Kung para sa mga hindi nag-blueprint sila ng bahay, ang salita ng Diyos ay blueprint ng tao mula pagsilang mo dito mga. Ano lang kailangan natin, di ba? Panghawakan ang kanyang salita. Faith can move mountains. Ano? Sabi ko nga, kung marami kayo na pagdaanan na mga pagsubok, ano pang hindi kaya nagpasar ng first night? Kung kayo'y nagutom, kung kayo'y nawalan, kung kayo'y dumating sa pag-half-peace, di ba? Kung wala, kahirapan lahat-lahat na, di ba? Pag dumating sa Christian tayo, di ba? Kaya na natin mag-iis. Diba? Pero sabi ang gano'n, merong faith na wala noon, nalalang na atin ngayon. Ano sabi gano'n? Speak the word! Hallelujah! Yes! Mangyayari! Magsalita ka lang mga kapatid! Oh, hallelujah! A faith, hallelujah! A faith that we never had before. Yun ang lamang natin sa marami mga kapatid. Nung ilatag sabi, mabuksan ang sa'yo mga kapatid, hindi lang dito tayo yung pagkakataya natin. Na-invest tayo ng Panginoon, hanggang sa tumanda tayo, hanggang sa mamatay tayo noon. Hanggang doon, maglilipot tayo, magpupulis tayo, sasakta tayo. Pero kailangan i-exercise nyo na dito pa lang. Hallelujah! Ang faith na iyan mga kapatid. Oh, hallelujah! Do you love God? Hallelujah! Oh, hallelujah! Kaya lang isa ko ito, kayo tayo lahat. Sorry no, I'm sure na nabagpas na ako. Salamat. Maging parte ng anibersaryo mga kapatid. Sabi ko kanina, pag po mga anibersaryo, gusto kong tubihin doon sa mga kapatiran ng isang nag-anibersaryo. Makikita mo, merong mga matatagal na, nandun pa rin. Merong mga bago na itinagdat ang Panginoon na yun. Mga kwento yun. Amen. Hindi lang siya kwento mga kapatid, mga buhay yun na nangungusap, na nangangaral, na meron silang mga pinagdaanan at pinagtagumpayan. Mga nilagpasan na kahirapan, sakripisyo, and yet narito pa rin kayo at nagtataglay, hallelujah, ng pananampalataya ng pagtatagumpay. Ngayon na si Dete, tawagin kayo overcomer din, di ba? Hallelujah! Si Lord ang nag-iring din mga kapatid. Sabi isang kwento na naglag siya, no? Nung malaglag siya sa bundok, ay siya nalang ng iba't pa. Nakahawak pa sa panga. At sabi nga gano'n, nung malaglag siya, nakita niya yung tukto. Tulong! 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 Wala siyang marinig na tulong na salita, galing doon. At isa pa, nag-try pa rin siya, tulong! 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 At ikatlong beses siyang narinig. Sabi nga gano'n, tulong! Tulong! Ano sabi nung tinig na narinig niya? Bumitaw ka! Bumitaw ka! Bumitaw ka! Bakit ninyo? Sabi na ba ito? Bumitaw kailangan mo makabalik doon sa taas. Sabi ng tinig, sa inulit niya ulit, tulong! 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 Sabi ng tinig, bumitaw ka! Bumitaw ka! Diba? Masyado siyang depende, sabi niya, baka mamatay ako! Diba? Hallelujah! Maya-maya! Nawala yung parang ulap. Diba? Hallelujah. Nakita niya, ang baba lang pala. Diba? Ano yun mga kapatid? Pina-exercise kung tinig na yun mga kapatid. Kung kaya mong maniwala doon sa boses. Amen. Na nagsasalita. Hallelujah. Dito, kukunin na siya, diba? Hallelujah. Eh, nangalay siya. Bibitaw rin pala siya. Pero gusto natin sabihin mga kapatid, diba? Narinig ng salita ng Diyos. Yan ang tinig, boses ng Panginoon. Pag sinabi, no? Ano ang kailangan mo? Panalangin? Kailangan mo bumalik. Nagbalik ko sa kanya. Gawin mo lang, tinig ng Diyos yan. Ang mga ministro, ang mga pastor, ginagamit yan. Hallelujah. So, pero kung hindi natin pakikinggan ang tinig ng Diyos, maaaring mapahamak tayo. Diba? Pero ang tinig ng Panginoon, kapag sinabi niya gano'n, tingnan mo, sasayuin siya. Katulad ng, sabi nga, magkaroon lang tayo faith like a child. Alam niyo ba yun? Amen. Ano yung mga tatay, yung mga anak natin? Diba? Hinahakis yan ng mga tatay. Pero alam nila, bakit pasaya pa sila? Tuwang-tuwa pa sila. Kasi alam nilang may sasabi. Amen. At sa
magdadalo sa atin. Buhay ang ating Panginoon. Alam pala natin sa iglesia ng mga kapatid. Lumang dumating ka. At meron pang darating, Pastor Perdi, na mga pagsubok kay Jesus. Pero makinig lang tayo sa tinig ng Panginoon. Manatili lang tayo sa linya ng salita ng Diyos. Dahil ito mga kamanggagawa, no? Hallelujah, na hanggang sumuporta sa iglesia dito sa Taguig. Hallelujah, hallelujah. Tayo natin manalangin. Dakilang Diyos.